po ay nababagabag na rin. Ito palang mga mali-maliit ang binubuhat namin. Ito pala yung pinag-uusapan ninyo rito sa Blue Ribbon Committee. Oho. Ngayon lang po namin napagtugma-tugma ang mga pangyayari. Opo. Mga ilan ba kayo? Di po kami kukulangin sa 30 eh, sabi niya. Naglilingkod kaming lahat kay Congressman Saldico. Yun ang una niyang sinabi sa akin. So dahil nagmamadali naman ako, dahil kinabukasan ay magkakaroon nga ng pagdinig. O sige ka, kung preparado ka, edi pumunta ka sa akin. Opo. At i-introduce kita bilang isa sa mga testigo. Makakapagpatunay ka ng mga bagay-bagay na hinahangad naming maunawaan. Yun nga nangyari. Ngayon, tumutugma lahat. Itong ginawa ng 18 ito, pinatutunayan lahat ang mga pinagsasabi ni Gutesa. Si Saldico naman, na kanilang pinaglingkuran, pinatunayan din ang katwiran at katotohanan ng sinasabi ni Gutesa. Eh kung ikaw ang nakarinig nun, ano ba pang hinihintay mo? Nagkatugma-tugma na eh. Anong tawag niya sa legal parlance? Corroborative, ano ba yun? Testimony? Oo, na-corroborate lahat ang mga nagkatugma-tugma. Corroborative lahat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, magmula doon sa pinaglingkuran, sinabi niya, tama yung sinabi nung naglingkod sa akin na nagngangalang Gutesa. Sabi ni Gutesa, marami po kami. Kasama. O lumitaw yung mga ilang kasama niya ngayon. Tama po, magkakasama po kami. Sabi niya ganun. Hindi pa ba sa'yo sapat ito? Mali-maleta. Iba-ibang kulay pa ng maleta eh. Yun ang katwiran na talagang nangyari at kinasangkapan lahat itong mga ito para sa ganon, yung ninakaw na pera na yon ay makinabang Pilipino. Yung pera sana na yun, para sa Pilipino. Pera nila yun eh. O bakit isisilid mo sa mga maleta na kung saan-saan ginamit at iba't ibang tao ang nakinabang? Hindi yun ang layunin yata. Opo. At patatandaan nyo, Sen, bago pa lumabas si Gutesa, sinabi na rin ni Henry Alcantara na nagdi-deliver sila kay Saldico. Hindi po ba ng mga maleta din? Meron silang unang ganung usapan eh. At bago lumitaw si Gutesa, and then ito nga parang tugma-tugma ang kanilang salaysay. Kaya lang ang problema, para po sa mga, sabihin na natin, sa mismong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang kanyang initial reaction kaagad ay paiwas eh. Ang sabi niya parang, ano ba tatawag niya, parang mga disgruntled, yung mga soldiers ito, at kung ano-ano. Hindi yung tinignan niya yung kung ano sinasabi, kundi kung sino ang mga ito, Sen. O kung ikaw lang, nahalata mo na eh. Kasi kung bilang isang chairman ng Blue Ribbon, alam naman niya yung katungkulan, alam niya yung pinaka-function ng Blue Ribbon. Ito ay talagang umuusig sa mga katiwalian eh. Opo. Yung unang bahagi ng tuntunin ng Blue Ribbon Committee ay tinatawag yung ini-indicate yung malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So lahat ng bahagi ng panunungkulan na kipinalooban ng lahat ng pagkakamali. Kaya nakalimutan mo, kaya sinadya mo, kaya hindi mo sinadya, pero ang epekto, nagkamali, nagkaroon ng aggrieved party. Sakop mo lahat yun eh. Opo. Kailangan mong tuntunin, kinakailangan mong siyasatin, kinakailangan mong imbestigahan. Yun ang mandato eh. Yun ang mandato. At sa pag-iimbestiga mo na yun, kalakip yung tinatawag na in aid of legislation. Gamitin mo yung mga bahagi ng nakita mo sa iyong pag-imbestiga para makapaghabi ka ng panukalang batas na maaari mong maisulong. Hindi lamang para mapanagot mo yung nangyari, kung hindi para wag nang maulit ang mga ito. Dapat, yun ang nasa pinakaunang priority mo. Opo. Ngayon, kung maraming nagbo-volunteer na mga tao mula sa umpisa, ito napansin naman ninyo eh. Bakit
Bakit ang nangyayari, hindi mo tuntunin yung mga bakas ng mga tao, sundan mo lang eh. Isa naman ang nagsabi, I would like to emphasize one thing. Yan. Sabi niya, I will go wherever the evidence will lead me. O pwede, napakaganda nun. Napakarami ng batas eh. Napakarami ng bakas. Napakarami ng iniwang mga pwede mong tuntunin. O bakit na imbes na tuntunin mo, sasabi mo, teka muna, bakit February 24, parehata ka niya may halong politika. Ba't itinaon, mga ganon, yung timing. Kung ako naman ang mag-iisip, palagay ko, kaya nila siguro ginamit ang, ito naman, sarili ko lang. Kaya nila siguro ginamit yung 24 kasi alam nila, yung araw na yon ay pagsisimula ng isang people power revolt. Ano? Gusto nilang bigyan ng dramatization. Oo nga, pero. Ano naman masama ron? Makakapamili ka ba ng araw kung saan mo gustong sabihin o isiwalat ang nalalaman mo? Namili lang siya ng araw na yon. Ako kahit na anong araw pa yon, ang importante, tama ba yung dapat ba nating suyurin, dapat ba nating sundan ang mga isiniwalat nila? Yun ang importante ron. Yung material yung petsa. Di ba? Opo. Ano kayang, pagkatapos sasabihin pa niya na siguro destabilization. Mas importante siguro ng imbestigahan mo kung destabilization plot, di ba? Yung kanilang affidavit, medyo makapal. Ang ginawa ni Attorney Levy Baligod, isinabmit ito sa ombudsman, hindi ako nagkakamali, kahapon eh. At ang sabi niya, ito ay hindi complaint. Parang in-refer lang niya yung affidavit, bahala na ang ombudsman kung ano ang gagawin niya rito. Tama naman yun eh. Sa mandato ng ombudsman, Nelson, sa mga kababayan nating nakikinig, kahit na kwentong kutsero lang yun eh, kapag may nilalaman na sumbong yun, pwede niyang pagbasihan yun eh. Sinasabi ko nga palagi, kahit napanaginipan mo lang, Apo. at sinabi mo sa ombudsman, pwede niyang bigyan ng panahon yun. Ito pa kaya? Hintayin mo ngayon, anong gagawin? Dito mo masusukat ngayon. Tama yung ginawa nila eh. Binigyan mo ng kopya itong ganitong opisina. Binigyan ba niya yung NBI? Hindi po. Halimbawa, binigyan niya yung NBI. Ito kasing dalawang DOJ sa ilalim ng NBI. Ang NBI nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ. Opo. Itong dalawang ito ay parte ng prosecutorial arm ng ating bansa. Yung ombudsman, ito yung mga opisyalis ng ating bansa na maaaring nakagawa ng paglabag sa batas. Kaya ombudsman eh. Pwede rin may kalakip silang mga private, kung may kasapakat na private, pwede rin isama ron. Opo. Minsan kasi tinitingnan ko ano yung salary grade mo eh. Pag lumampas ka ng salary grade ganito, diretso ka ng ombudsman. Tama. Pag medyo mababa dyan, DOJ. Yung DOJ gagamitin niya yung NBI. So pareho itong nagpo-prosecute. Opo. Titingnan mo ngayon, ganun ba yung enthusiasm na kaya? Ganun ba ka-eager ngayon na, ito yung hinihintay natin. Dito, kanya marami na talagang matutuntun na mga... Malalaking isda. Dito kanya ay pangkaraniwang magigano natin, yung mga isda na masasarap, yung medyo maliputo, halimbawa. Kasi yan, mahirap yan, pero mga premyadong isda yan. Hindi dapat bababa doon sa mga quality ng mga isda na talagang yan ang masarap iluto, di ba? Pinakamalaki ang dapat mong mahuli dyan. Katumbas lamang ng laki ng ninakaw Tama. sa bansa. Pero kung halimbawa, teka muna, wala ito kanya. Wala akong makita rito. Ang nakikita niya, puro sapsap wala na tayong pag-uusapan na naman. Ito yung problema ngayon na hinaharap natin, Nelson. Opo. Talaga bang tutuntunin mo ba? Talaga bang magsiseryoso ka ba na hanapin mo talaga? Mandato mo ito Yan ang mga tanong ngayon. Hinahanap ko nga po yung balita. Mula nang i-file ito ni Attorney Baligod,
Parang wala pa akong makitang... Anong hinahanap mo? Mainstream media na kinover yan? Ayun, yun. Ang nakita ko lang, kayo lang naawa pa nga ako sa inyo ni Jen eh. Sabi Yung ko, tingnan simula, mo na. nung lumabas yung mga ano, so, oo, tama, yung unang araw. Hindi ba ako nakita ng mga malalaking mga news networks ito, mga radio television networks? Oo. Hindi isa ito, hindi dalawa, hindi, 11 yata ito eh. Oo. Pangkaraniwan na, alam mo, sa amin doon. Abe, meron lang nagsabi na, Sen, ano masasabi mo kanya doon sa hamon sa iyo ni Commodore Tariel na pumunta kayo sa Calayan Island Group? Yan. Ano bang napaka-importante na yun? Yung ba yung pag-uusapan natin? Headline yan. Headline. Pero ito, kumisan ano, dyan, alam mo, yung ating mga kababayan, mapagmasid yan. Wag mong mamaliitin yung kakayahan ng pag-aanalisa sa mga pangyayari. Ang akala kasi nila, kung ba ang tao, lalo ng Pilipino, mapagpasensya, inaakala nila siguro na, hindi, mga ilang araw lang yan, makakalimutan. Mga matay Hindi. Hindi ako naniniwala. Itong lawak at karumal-dumal na pagnanakaw na to, kahit ano pang gawin mong pagtatakip. Ang daming pagtatakip ngayon. Si Senador Marcoleta, sinabi niya, ihiwalan niya yung Kalayaan Island Group sa teritoryo ng Pilipinas. Isip-isipin mo, kahit hindi ko sinabi, gagawa ng paraan. Ha? Para lamang mailihis. Samantalang ang pinaka-importanting hinahanap ng tao, bigyan po ninyo ng kasagutan ito. Pera po namin ito. Ito po yung pinuhunan namin dito, talagang pawis at dugo. Huwag po ninyo kaming bibiguin dito. Yun ang hinahanap ng tao. Ito po bang affidavit na ito ng mga dating sundalo, ideally, dapat nga ang mag-iimbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee. At least siya ang magpapatawag. Mabuti nga, hindi pinatawag ng notaryo eh. Ang unang tinitira nila din yung notaryo eh. Kung totoo. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Merong isang tao na pineki ang notaryo. Nang dahil lamang sa gusto nilang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Doon nagpunta. Isip-isip. Yung Gutesa, kaya lang napilitang magpanotaryo para lamang ipawalang bisa sa anumang paraan yung ginawa niyang paglalahad. Dahil silang gumawa talaga nun, ha? Siya ang kauna-unahang nag-connect nung money trail sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Wala nang iba. Nataranta sila eh. Ano? Hindi nila inaakala yun eh. Na darating yung isang taong gano'n. Ako rin naman hindi ko inaakala eh. Ipinakilala sa akin. Ayaw ko nga maniwala. Ayaw ko nga siyang kausapin eh. O din, ako naman dahil sa nga hindi ko siya kilala, tetestingin ko siya. Ipanotaryo mo yun. Talaga ba nakahanda ka? Yes, sir. Sinisipat-sipat ko siya eh. Ano ba ano po ako? Ex-marine. O sige, sabi ko, kaya mong panagutan ito? Yes, sir. O sige. Aalis na ako kasi may session kami. Pangkumpiyansa lang ba sa akin? Panotaryo mo yan. Sa akin, wala yun eh. Tinetesting ko yung tao eh. May panahon pa, sabi ko, mag-alas 3 pa lang. Ang daming nagnunotaryo rito. Iniwan ko na siya. Pagbalik niya sa akin kinabukasan, nakanotaryo talaga. Yung bang taong yun, meron pa ba siyang panahon para ipeke. Para mag-imbento ng yung seal na gano'n. Yung lamang stampad na, di ba, may stampad. Pag ginanon mo doon sa, nandun yung notarial details nung Opo. Tapos i-inventuhin pa niya yung number ng page number, doc number, series of 2020. At saka ano ang mapapala niya kung... Anong mapapala mo pa? Samantalang ang daming nagnonotaryo. Ang daming nagnonotaryo. Hindi ba naiisip ng mga tao? Common sense. Pagkatapos kumasangkapan sila, kung mo pangkaraniwa, hindi ko po nilalahat sa mga nagnonotaryo, mga abogadong nakikinig ngayon.
Pero ang karamihan po ng mga nagnunotaryo sa ating bansa ngayon, hindi po talagang yung abogado ang pumipirma. Meron po siyang ginagamit na mga lang staff. Apo. Hindi isa, hindi dalawa, maring mas marami po siguro sa 5. Depende sa lawak ng kanyang gustong area na magnotaryo. Isa lamang yun, siguro sa opisina sa Pasay, ang nakita ni Gutesa, yun ang pinirma. Yung available, opo. Ngayon, napuntahan kagad yung, yung nagnotaryo yung babae. Nakaisip ka agad na idea eh. Ang idea, hindi naman talaga umaharap ang mga abogado. So yun. Oh, hindi ko pirma yan, sabi ng abogada. Hindi nga niya pirma yun. Hindi niya pirma yun. Kasi ganun talaga sila magnotaryo. Sino ngayon ang dinikdik? Si Gutesa. Tinakot. Sabi niya, pinolsify mo kanya ang notarial register ni attorney bla bla bla. Kakasuhan ka. Kinasuhan ng falsification kung ano-ano. Pati ako tinakot eh. At pati na yung mga taong gumamit sa kanyang sworn statement ay may pananagutan. Ayan, gano'n. Okay lang, sabi ko. Paano ngayon? Nakakita, sa unang investigasyon ko pa lamang doon sa notarial documentation, register nung abogada, nakakuha na kami ng 44 pieces of notarized documents na sinabmit niya sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila, na kung saan sinasubmit ang mga notaryo. Meski pa paano mo titingnan, malayo-malayo doon sa pirma niya. Iba-iba. At hindi lang isa, iba-iba. 44 kagad na ako. Hindi pa kami tapos sa paano niya sasabihin ngayon? Ibig mo sabihin itong 44 na ito, peki lahat ito. Sinabmit mo sa opisina ng Clerk of Court ng Maynila. Sa ilalim ng pamamahala ng executive judge na kinasangkapan din nila para gumawa ng order na may pagkukulang nga si Gutesa at kung sino man ang gumamit nito ay may pagkakala rin. So ang ginawa ko, dinimanda ko silang pareho. Magkaalaman na tayo. Ako po hindi ako nananakot eh. Ako mulat-mula pa kung ano ang totoo. Yun po lamang ang tuntunin natin. Huwag po tayong lilihis sa hindi totoo. Kahit po saan tayo makarating. Tsaka doon lang ako nakakita na mas mabigat ang kasong notaryo kaysa doon sa pagdi-deliver ng milyong-milyong pondo ng... Hindi, kaya lang nila ginawa para nga i-discredit, para pawalan ng bisa, sapagkat siya lamang ang tumunton mula kay Saldico, idinugtong niya kay Martin Romualdez. So siyang nagpasimula ng maleta. Yung sistemang ito na ginawa kay Gutesa, ito rin ang ginagawa dito sa 18 Yan din ang gagawin. Kasi kung ang talagang pakay mo ay hindi mo tuntunin, hindi mo hanapin kung sino talagang malanging isda, so ang gagawin mo ngayon, papalayo ka. Papalayo ka, papunta ka sa mga butete. Di ba? Sa mga sap-sap. Sa mga dilis, yun ang gusto mo eh. Ihiwalay mo ngayon yung malalaki. Ayun, taong bayan. Hindi po. Naghihintay po kami. Huwag niyong mamaliitin po ang aming kalagayan ngayon. Naghihintay po kami. Yun ang dapat mong ibigay sa tao. At yung kinuha mo yung mandato. Ako nung kinuha nila, hindi naman masakit ang loob ko eh. Talagang ganyan eh. Yan ang patakaran eh. Kung sino yung majority, silang magbibigay ng blue ribbon. Nag-majority kami. Hindi ko naman alam na ganun lang pala kami kadali. Kinuha sa akin. O sa akin naman, mas nagustuhan ko pa nga, medyo nawalan ako ng pananagutan. Ang laki ng pananagutan na ito eh. Pero kahit na mabigat, kahit mahirap, sinubukan ko. Opo. Nag-umpisa pa lang ako 17 congressmen na ina-identify. Nag-uumpisa pa lang ako O siguro sa takot nila, teka mo, alisin mo na doon, baka kung sino pang isa pa lang na 17 na kanyang congressmen ang nahuli niya. Paano alisin mo na. Ayun nga. Utang na loob, alisin nyo na siya. Palagay ko gano'n baka nag-away-away na sila. Di ba? Di sa akin naman, di okay. O sabi nila, mas magaling ito. Sabi nila, okay lang. Walang problema sa atin yan. Ngayon, patunayan. Gusto ko nga naman
Kung mas sigit kang magaling, mas magagampanan mo, okay lang. Kasi alam mo kung sino mananalo rito? Ang bayan eh. Bayan, opo. Kung ang nangyari kay Gutesa na sa halip na ang dapat kasi ang dinidiscredit mo yung testimonya eh. Pabubulaanan mo kung iniimbestigahan mo, hindi yung tao. Hindi, alam niya naman eh. O, diniscredit mo yung notaryo. Oo. Eh, sumumpa siya sa committee mo eh. Ayun nga. Oo. Pwede mo nang baliwalain yun eh. Yes. Di ba? Oo. Kung tutuusin. Kasi sinumpa ang salaysay. Bakit pinipilit mo pa? Natakutin siya dito sa ganun ito. Wala na to eh. Kung hindi sana siya sumumpa sa committee mo at pinagtatanong ninyo, kayo na nga nawalan ng tanong eh. Sa totoo lang, kahit nabalikan natin yung yung hearing. Yung hearing. Naubusan na sila ng itatanong. Nandun yung mama. Maghapon siyang nandun. Lahat nasagot niya, pati yung pangalan ng mga taong nasa picture. Kung titignan mo, susuriin mo yung araw na yun na kung saan siya tumestigo, nawalan na sila ng itatanong. At tagal niya ron. Oo, nung siya yung maglagay ng dalawang testigo, nung siyang itong huli. Yung dalawang babae na Naglagay- naka-face mask. Naglagay siya ng dalawang babae. Nakatakipang muka. Aha. Walang testimony, walang sworn statement. O, balikan natin si Gutesa. Nung iharap ko si Gutesa, may sworn statement. Binasa niya. Hindi nakatakipang muka. Pinagtatanong siya. Oh, yung dalawang babae yung inano niya. Oo. Eh, nung tanungin nyo, yung dalawang babae, sino sumagot? Wala mo naman kung sino sumasagot, tatanungin mo pa. Yun ang pagkakaiba eh. Okay? Oo. Ano ba dahilan ba't nilagay mo dyan eh? Kapag tinatanong, ikaw pa rin ang sumasagot. Ba't mo pa dinlagay dyan? Di ba? Balikan Napansin ninyo. Opo. Balik. Yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin. Halimbawa lang. Ay, hindi, ayoko nga ipaghalimbawa. Parang yun. ayaw yata nga eh. Kasi iba yung O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong bayan. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. Oh. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng meron ng ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? Pag ganon eh. Nung primero, dito niya ginanon. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganon eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako.
Hindi nga papayag ang mga Kasi tao baka ngayon. ako, hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong Itong batch May na ito. bago, oo. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Ako, sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon ng Senador Amy Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Aha. Sinabi ko na sa iyo kanina, Oo. ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Hindi mo ba kailangang harapin ito? Inaako mong responsibilidad dito eh. Mas magaling yan kaysa kay ganun. Okay lang. Ako ba nagdamdam? Hindi. Tapos gusto ko nga kung may mas magaling nga eh. Dahil ang importante, matugunan natin ito, mapigyan natin ng lunas ito dahil sa bayan. Huwag na natin pag-usapan kung sino yung magaling. Ang importante kung sino yung mananalo. Ang taong bayan. So isa ng tabi ko na yon. Problema lang, naggagaling-galingan lang pala eh. So, sasabihin mo na, may kulay ito eh. Huwag ka nang magkulay. Huwag ka nang gumawa ng napakaraming excuses. Hindi ito ang kailangan ng bansa. May lumutang po na bagong anggulo dun sa affidavit nila eh. Yung isang bahagi nung mga pera ay nagastos daw dun sa pagkuha ng mga ebidensya sa ICC. Ito ang ginastos sa accommodation at kung ano-ano pa. Yung bahaging bang yun ay pwedeng investigahan ng Senado in isolation dun sa isa pang kaso, yung sa flood control. Oo, pero papasok din sa malfeasance, misfeasance, nonfeasance. So blue ribbon na naman yun. Sa kanya pa rin. Pwedeng joint sa... O kaya pwede niya sabihin, okupado na ako masyado. Imbestigahan mo nga kanya, Foreign Service Committee. Ayun. Kasi mega... Hindi nga isang araw, may resolution kaming minority na kukunin namin ang sense ng Senado na hindi naman basta kukunin mo na lang isang tao. Meron tayong judicial system, meron tayong prosecutorial system, service. Kung inaakala mong nagkasala ang Pilipino sa mga kasalanang yung tinatawag nilang crime against humanity, mga ganyan, meron naman tayong batas eh. Totoo. Bakit ba kapag ganun ang nangyari, yung extraordinary rendition, dahil nagawa nila kay Pangulong Duterte nga, na bigla nilang kinidnap, dinala ron. So pwedeng i-apply ngayon kay Senator Bato, kay na Senator Bongo. Natakot nga yung mga kasama ko eh. Hindi na pumasok. So meron kami ngayon pinag-uusapan pa roon. Ang sabi namin, bakit tayo napapailalim sa isang treaty na hindi na tayo kumalas na tayo eh. Kumalas na tayo sa treaty na yun eh. Wala na tayo sa Rome Statute. Bakit nananaig pa yun? Ang totoo niyan, kahit siguro miyembro tayo, alin ba yung mas mataas, yung constitution natin o yung treaty? Mataas yung constitution natin eh. Anong nakasulat sa ating saligang batas? Napakalinaw nun. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Paano mo pananagutin yun? Maliwanag yun eh. Nakasulat yun eh. Constitution ito. Pagkatapos nagpadala ng red notice, nagpadala ng ganito, we will comply with our obligations under the blah, blah, blah. O teka muna, paano yung saligang batas mo? Yan ang napakaraming usapin.
O, pero kaya nga, ito na naman ang naliliis na naman yung flood control. Huwag tayo magkakamali, ha? Ang daming pinalilitaw. Yung iba namang mga issue, talagang importante naman. Aha. Ngunit huwag nating kakalimutan, kahit na nagdi-discuss tayo ng iba't ibang issue, huwag mong kakalimutan itong inihingi naman ng taong bayan. Yun sana yung manatili. Dapat talaga sagutin ng pamahalaan ito. Diba? Hindi mabuti na ito ay mananatili na nag-aantay yung taong bayan. Matagal na nating hinanap yung kasagutan. Ano ito? Patatagalin ba natin ito? Hanggang kailan ba sila maghahanap ng ebidensya? Napakaraming ebidensya na eh. Oo nga. Yun lamang, alam mo, yun lamang pinagsasabi ni Saldico. Ang dami niyang, ano ba tawag doon? Yung video niya. Anong tawag sa inyo? May technical term ba yun? Alin, video? Oo. Ha? Marami siya, parang 8 instances yung kanya. Parang mga series. Oo. Anong tawag nga sa inyo sa inyong mga pananalita? Kasi technical term 'yan eh. Ano-ano yung mga pinaggagawa niya through video, pinahayag niya. Kung saan man siyang lupalop nasa naran, pero pinadadala niya, nakikita natin. Anong tawag ba doon? Parang uploaded videos. Parang series. No, basta 'yun, nagkakaintindihan tayo. Marami siyang ibinahagi sa atin by installments. Oo. Sa bawat pagsasalita niya, nagsasabi siya ng mga bagay-bagay na talagang dapat usisain. Opo. Dapat himayin at imbestigahan. Ngunit sinasabi ng head ng Blue Ribbon Committee, hindi natin pwedeng patulan yan dahil sa yan ay hindi naman nasumpa. Hindi niya nasumpaan yan. Kailangan niyang gawin, pumunta siya sa pinakamalapit na consul, Philippine Consul o kaya Philippine Embassy. Sumumpa siya doon para sa ganun, subscribe yon at doon pa lamang tatanggapin ng Blue Ribbon. Kahit na siguro lumutang siya sa Zoom, pwede na nating gamitin yon. Hindi ganun eh. Kasi may pamamaraan ngayon eh. Tayo ay pumirma doon sa tinatawag na Apostille Convention eh. Apostille Convention. Nagkataon, The Hague na naman yun. Kung tawagin, The Hague Convention na naman yun. Opo. Hindi ko lang sa ulado, kundi 1961, 1960, mga ganun eh. Ang ibig sabihin nun, sino mang foreign national na nandun sa lugar na kung saan ka man, pwede kang magpanotaryo doon sa lugar na kinaroroonan mo at yung tutulong na notarial officer, mag-a-attach siya ng apostille certification. Ano magiging epekto niyan? Para ka na rin sumumpa doon sa consulate. At yung apostille convention na yun, inadapt ng ating Korte Suprema. Oo. Pwede kong ilabas sa kanila yung isang araw, magkakaintindihan kami tungkol dyan eh. Kung ang Korte Suprema, sinabi niya sa kanyang mga korte, i-adapt ninyo ang Apostille Convention. Ito mga korte na ito Tayo pa kaya na committee, institutions lang ng komite, ang hindi mag-a-adapt nun? Ibig ko sabihin, kaya ko binabanggit ito, kung talagang gusto lang nilang gamitin yung mga sinabi ni Saldico. Doon pa lamang nakakalap na kayo ng napakaraming ebidensya. Mapapalutang lahat yan kung palulutangin ng Blue Ribbon Committee. Itatawagin. Nandun kasi yung susi eh. Di ba? May pangalan naman pala eh, no? Ha? May mga pangalan natin binanggit doon eh. May mga pangalan. O paano kung kabarkada? Baka kabarkada yung nasa para makagawa ka ng isang majority report. Opo. 2 kasi yung members ng ng Blue Ribbon Committee, no? 17 yung regular, 3 yung ex officio, kaya 20. So anong majority ng 20? 11, di ba? So kailangan may pumirmang 11.
magkakaroon ka ng majority report. Ito ngayon ang i-adapt at tatayuan sa plenary. Doon ngayon ang Diskusyon. diskusyon.